ngayong gabi. Paano nga ba mag-budget? Pakinggan ang mahahalagang payo ni wealth coach Chinky Tan. Isang pamilyang nagsisiksikan at salitan sa paghiga para lamang makapagpahinga. Pag kumpleto po kami sa bahay, hindi po talaga kami kaya. Kumusta na sila ngayon? Mula sa pangangalakal ng basura sa payatas, paano nakaahon sa buhay si Jolas? Tunghayan ang mga kwentong nagpapatunay na sa gitna ng kakulangan at pagsubok, God will provide. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Camelia, have you ever experienced a season in your life amidst life's challenges na the Lord came through supernaturally? Oh, definitely. And I'm sure a lot of our viewers can relate, no? Syempre, during the pandemic, we were forced to close Oo our nga. venue business. Bawal mag-event. Pero, Yeah. God saw us through. Ang tagal, ilang years yung pandemic. Oo. But, He saw us through, even our employees as well. Ikaw naman, Peter. Supernatural talaga yun. Well, yes, actually, on many occasions where the Lord will just open a door I never saw. Andyan lang yung pintuan, pero nung binuksan niya, I would say, oo nga no, why didn't I look this way? So you know it's Yes. God just being there for you supernaturally. Amen. Hindi ka na nag-iisip. Oo nga. How about you? Marahil may ilan sa inyo na who are praying for God's provision right now para sa inyong pamilya, pag-aaral, trabaho, o maging sa simpleng pangangailangan sa araw-araw. Be encouraged. Our God sees every struggle, knows every need, and remains faithful to His promises. The story you're about to watch is a powerful reminder that even in the midst of poverty and uncertainty, God will provide. Let's watch the inspiring story of Jolas Salinas. Sa murang edad ni Jolas ay namulat na siya sa kahirapan ng buhay. Nung bata ako, doon kami nakatira sa Payatas, Quezon City. And mahirap dati kasi si mama ko, si papa ko walang work. Dumating sa point na minsan nangangalakal kami ng pwedeng makalakal, dyaryo, bote. And minsan, yun yung pinabibili namin. Dagdag pasakit sa pamilya ang pagkakaroon ng bisyo ng kanyang ama. Yung takot na pakiramdam ko, hindi ko siya tatay, malayo yung loob ko sa kanya. Dumating sa point na ayoko siyang makikita, ayokong makakasama siya, ayokong makakarinig ng kahit anong kaluskos na manggagaling sa kanya kasi nagkaroon ako ng kaba sa puso ko. Tumira si Jolas sa kanyang lola sa Cavite upang makaiwas sa gulo ng pamilya at maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil sa pagtitiyaga at pagsusumikap ni Jolas, ay nakapagtapos siya ng elementary at high school. Subalit napatigil muna siya sa pag-aaral upang tulungan ang pamilya. Sinabi sa akin ni mama ko na hindi niya ako kayang pag-aralin ng college. So, ang ginawa ko, nag-work muna ako sa pag-aakalang makakapag-ipon and the same time, makakatulong ako sa mga magulang ko. Sumali si Jolas bilang varsity ng chess sa Pinasukang University upang magkaroon ng scholarship grant na kanyang natamo. Habang nag-aaral, naimbitahan siya sa isang church service. Kilala ko ang Lord. Sumabay kasi doon yung mga problema, ang daming project, ang daming problema sa bahay. That time, pasuko na ako eh. Pero nung nakilala ko ang Lord, na-realize ko na meron siyang plano sa akin. So mas nag-umapaw yung pagsisikap ko, mas nanaig sa akin yung Lord, ikaw nang bahala sa akin. Sobrang sarap sa pakiramdam na meron akong peace na despite na ano yung mangyari sa bukas ko, si Lord yung may hawak nito. Wala akong ibang gagawin kundi gawin yung mga ipinapagawa niya, yung plano niya sa buhay ko. Nang makatapos sa kolehiyo sa kursong Civil Engineering, nabiyayaan si Jolas ng trabaho bilang Quality Control Engineer sa isang kumpanya. Nakakatuwa at nakaka-bless kasi nakakatulong na ako sa mga magulang ko. Meron na kaming nakakatulong ako sa kanila in a way na meron kami kinakain ng 3 beses sa isang araw.
Habang aktibo sa ministeryo, nakilala ni Jolas ang kanyang asawa na si Lee. Sa church ko na nakilala yung wife ko, that time sobrang gustong-gusto ko talaga siyang ligawan kasi sobrang na-attract ako sa kanya. Hindi lang siya maganda, nakita ko kung paano siya mag-serve kay Lord. Kaya sobrang sabi ko, Lord, gusto kong mapangasawa tong tao na to. Nakakatuwa, blessing ng Lord, nung naniligaw ako, sinagot niya ako. Grabe ang Lord sa buhay ko kasi unti-unti niyang pinaparamdam sa akin na kung gaano ko kamahal yung asawa ko, kung paano akong minahal ng Panginoon. And lately lang nakakatuwa kasi prayer namin kay Lord, magkaroon kami ng sariling bahay. Hindi pa doon nagtatapos ang biyayang kanyang natanggap. Nakilala din ng buong pamilya ni Jolas si Jesus at unti-unti ring nagbago ang kanyang ama. Yung dating tatay na nagbubugbog, hindi na. Yung dating tatay na parang walang pakialam sa bukas, ngayon siya na yung provider sa amin. And dumating din sa point na siya na yung nagsasabi sa amin, nagpapangaral sa salita ng Diyos. And one time, umuwi siya, niregaluhan niya ako ng Bible. Sobrang na-amaze ako kay Lord ng mga panahon na yun kasi hindi ko ma-imagine na even yung tatay ko kaya niyang baguhin. Mula sa kahirapan, ngayon ay nakaahon na sa buhay si Jolas at ang kanyang pamilya sa tulong ng Diyos. Sobrang ipinagpapasalamat ko kay Lord is yung Philippians 4:13. Sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Na kahit na anong mangyari sa buhay ko, kahit na dumating sa point na hinang-hina na ako, para ipagpatuloy ang bukas dahil sa sobrang daming problema, si Lord yung magbibigay sa akin ng strength para tumayo, para bumangon, para iparealize sa akin na, anak, may plano ako sa iyo. Hindi dito hihinto ang plano ko sa iyo. Camila, yung story ni Jolas proves na, even if you're a good son or a good daughter, it doesn't guarantee that you will succeed. Tignan mo siya, meron siyang plano sa buhay niya to get a scholarship, to get a great job, para to help out in the family. But in the process, he met the Lord. When he aligned his life with the Lord, all other things aligned, including his relationship with his dad. Yeah, I was so blessed Yeah. with a father, no? I mean, from him, nambubugbog dati sa mga Oo. anak niya. Ngayon, siya nag-share ng God's word sa family, being the spiritual leader of the family now. What a powerful reminder that God's provision isn't limited to money or possessions. It also comes through opportunities, relationships, and transformed lives. Minsan, nagbibigay pa siya ng pagkakataon ng mga taong tutulong sa atin at higit sa lahat, ng pag-asa para magpatuloy. Tama. At nagbago ang takbo ng buhay ni Jolas nang makilala niya ang Panginoon. Bago dumating ang trabaho, bahay at tagumpay, nagkaroon muna siya ng relasyon kay Jesus. Kaibigan, kung ikaw man ay dumaraan sa kakulangan, problema, sa pamilya o tila walang nakikitang pag-asa, nais naming ipaalala sa iyo, God will provide. Ang pinakadakilang probisyon na binigay ng Diyos ay binigay na niya sa atin, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." God didn't just provide for us our needs on earth. He provided a way for us to have eternal life. Through Jesus, we can experience forgiveness, restoration, peace, and a brand new beginning. And just as Jolas found hope and transformation when he surrendered his life to Christ, you too can experience God's love and provision today. All it takes is a prayer of surrender to the Lord. If that is your desire, let us pray that today. Let's pray. Panginoong Jesus, I realize, Lord, I am a sinner, Lord. Maraming beses ko po kayo sinaktan. Lord, please forgive me. And right now, Lord, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso, Lord. I'm inviting you in, Lord. Please be my Lord and Savior, Lord. Thank you, Lord, for all the times
that I went away from you, hindi po kayo nag-give up, Lord. At nandito kayo ngayon. Alam ko, Lord, hindi to aksidente na nanonood ako ngayon. All the times that I got hurt in the past, Lord, you were crying with me, Lord. And you wanted to have a personal relationship. So right now, Lord, I trust in you, Lord, na ibibigay ko po ang buong puso ko, ang buong buhay ko, Lord. Please be the Lord of my life. From this day forward, Lord, please bring people into my life para turuan po ako sa salita niyo po, your word, Lord, the Bible. Thank you, Lord. I love you so much. In Jesus' name I pray. Amen. 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 And for all those watching right now that are struggling, not just financially, but perhaps meron kayong physical challenge, you went to the doctor and you're facing this battle, the Lord says, I am the God that healeth thee. And by His wounds, you were healed. So receive that promise from God as we declare now in the name of Jesus, whatever struggles you're facing, physical or emotional or financial, the Lord is healing, bringing freedom into your life right this moment. Receive that in faith, kapatid, in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Did you join us in that prayer and wholeheartedly receive Jesus as your Lord and personal Savior? If yes, congratulations. You are now a new creation in Christ. The old you has gone, the new you has come, and your name is now written in the Lamb's Book of Life. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa inyong pagtanggap. I-text ang Yes, Tinanggap Ko si Jesus kasama yung pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. For our viewers abroad, you may send it to +63 917-126-1442. Kung ikaw ay nanonood ngayon online, please comment, Yes, Tinanggap Ko si Jesus. And for those who want to join our online Bible study group, comment BSG para makonect ka ng Prayer Center representatives sa ating susunod na online Bible study group. Sama-sama tayong matuto at mag-grow in knowing Christ more deeply. We'll be right back. Don't go away. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. It's payday! Kadalasan, pag sweldo ay marami na tayong gustong pagkagastusan tulad ng pagkain, travel, bagong gadgets at marami pang iba. Pero bago ka gumastos, isipin mo munang mag-ipon o magkaroon ng savings. Ha? Paano? Huwag kang mag-alala, tuturuan tayo ni Chinky Tan, isang batikang wealth coach. Very important talaga na pagka dumating ang sweldo, ang mindset mo is unahin muna yung pag-iipon bago gumastos. Ang formula is income minus savings equivalent to expense. Pag binaligtad po natin, ang mangyayari niyan talaga kakapusin. Bakit? Because income is limited but expenses are unlimited. Ano nga bang karaniwang problema kung bakit nahihirapan tayong mag-ipon? Kasi sinasabi ka nila na kulang ang sweldo nila. Sa totoo lang, kahit naman doble ang sweldo mo, kulang pa rin naman. So ano yung problema? Hindi yung kita. Ang problema yung taong humahawak ng kita. Second reason, sinasabi, bata pa naman ako. Tsaka na lang mag-iipon pagka malapit na ako tumanda. Malapit na ako mag-retire. Well, kung gano'n ang mindset mo, paano na? Pagdating na panahon, huli na. May kasabihan nga, sa huli ang pagsisisi. Third, sinasabi, sa dami nga ng gastusin ko, paano pa ako makakapag-ipon? So I always tell people, kung problema sa dami ng gastusin mo, hindi ka makapag-ipon, bakit hindi mo bawasan ang iyong gastusin? Halimbawa, kakain na kayo kasama ng pamilya nyo sa labas. On a Sunday. Mahina na is 500 sa 1,000. Lagay mo sa 1,000 isang linggo. 4 na linggo sa isang buwan.
4,000 times 12, 48,000 a year ang kinakain sa labas. Instead na kumain ng 4 times a month, siguro subukan na natin na kahit na 2 times a month. 2 times 12, 24, dating 48. Ngayon 24, dating 48. Ngayon 24. Magkano na itabi mo? 24,000. So, ano ibig sabihin nun? Ang perang hindi mo ginastos ay dagdag income mo. Ito ang ilang helpful tips para makapag-ipon o mag-save. Maging mindful ka sa ginagastos mo. In other words, kailangan matuto ka magbilang pagdating sa gastos. Kasi hindi natin binibilang yung maliliit na ginagastos natin. Number 2, itong challenge ko. Pwede kayong sumali na meron akong tinatawag na 60,000 ipon challenge. Simula sa araw na ito, tuwing may magsusukli sa iyo ng 20 pesos, tatabi mo na yun. Hindi mo na pera yun. Kahit tamaan mo 10%, napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo pala mag-ipon. Third, ang tanong lang talaga kung anong priority mo. For this year, kung nagkagipitan, wala mo ng bakasyon. Wala mo ng upgrade ng cellphone. Wala mo ng kain sa labas. Iisipin natin, marami tayong pwedeng pagdukutan ng pera, pero hindi lang tayo conscious. The Bible encourages us to be faithful. Diba? In terms of he who's faithful in the little things will be entrusted with more. But he who is not faithful with the little things will not be entrusted with more. Lahat ng lumalaki ay nag-uumpisa sa maliit. So mag-umpisa ka sa maliit, mag-ipon ka na maliit. At habang ikaw ay nag-iipon, darating ang panahon, makapag-ipon ka malaki. The Bible says, di ba, just like the ant, they save for a what? Rainy day. Ganon din dapat tayo. Hindi natin pwedeng isipin na ubos biyaya tayo. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kung ano pong pinagkatiwalaan, gusto niya tayong maging mabuting tagapangalaga, tagapangasiwa. We are called to become faithful steward, just like the ants. Wow! Thank you, Chinky, for those valuable tips. God will provide, but He also teaches us wisdom, discipline, and stewardship. Kapag natututo tayong maging faithful sa maliliit na bagay, mas marami pa ang maipagkakatiwala niya sa atin. Amen. God provides and He often uses people to meet our needs and open new opportunities. That's exactly what Rona experienced. Let's watch her story. I'm Rana Ray Tutar, a back-to-school scholar of Operation Blessing. Tagpi-tagping tahanan at kahirapan. Dito namulat si Rona at ang kanyang pamilya. Nung time din po na yun, doon po talaga kami sinubukan dahil sobrang hirap po kasi high school na po kami noon, tas magka-college na po. Pag kunyari po, pag kumpleto po kami sa bahay, hindi po talaga kami kaya, parang pag kunyari magpapahinga po kami, nakatayo lang po talaga kami. Bilang bunso sa 4 na magkakapatid, masigasig na tinaguyod ni Rona ang kanyang pag-aaral. Sa high school, nakilala ni Rona ang Panginoong Hesus at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas. Nung nag-worship na yon, sobrang nakaka-touch po talaga. Parang doon po namin naramdaman na talagang ramdam namin si Lord. Kami po na magkakaibigan na until now po may magkakasama pa rin po. Para pong doon po namin na-feel lalo si Lord na nandyan siya. Bagamat nagtatrabaho noon ang mga magulang ni Rona, kulang naman ang kanilang kinikita. Kaya nanganganib na maipatigil sa pag-aaral si Rona. Sabi ko kay Mama, dapat magka-college ako. Ano mo ko dyan? I-enroll mo ko, hindi pwede na hindi ako makakapag-enroll. Kahit po na mahirap po talaga pong kita ko po kila Mama at Papa. Alam ko pong talagang pinilit po nila na makalikom po ng pang-down payment po ng tuition ko. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, nakilala nila ang Operation Blessing. Yung Operation Blessing po kasi, ang atin po talagang layunin ay transformation. One person at a time, one family at a time, one community at a time. At dahil po gayon po ang ating layunin, naniniwala din po kasi tayo na ang edukasyon po ay isa sa susi ng pagbabago. Pagbabago tungo sa kabutihan din, pag-lift up. Sa ilalim ng back-to-school program ng Operation Blessing, naging scholar si Rona. Ang nakita po namin kay Rona, unang-una po, yung pamilya niya nga po, hindi po talaga kayang tustusan yung kanyang pangangailangan sa kolehiyo during that time. Nakita namin na may tulong man or wala, gagawa siya ng paraan para po makapagtapos sa pag-aaral. Sobrang saya po kasi po, parang nung college po kami, 100 lang po
kada araw yung baon namin, magkano na po yung pamasahe nun. So talagang hindi po kami open sa pera nun. Nabawasan na po yung iisipin ni mama, nila mama at papa. Nabawasan pa po yung iisipin ko dun sa baon ko. Kasi po, may allowance pa po na bukod po sa tuition, may allowance pa po na binibigay sa amin si OB. Kumuha si Rona ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management sa kolehiyo. Nang malapit nang magtapos si Rona sa kolehiyo, nabuntis siya ng kasintahan, kaya natigil sa pag-aaral. Hindi po ako nawalan ng pag-asa na hindi ako makakapagtapos. Siguro nasa isip ko na mahihirapan ako, pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Kasi po, kahit naman po nabuntis ako or hindi, ang goal ko talaga is makagraduate. Kahit na anong mangyari, kahit anong hirap, ipipilit ko talaga. Nang ipanganak ni Rona si Luke, sinubukan niya na muling mag-apply bilang scholar ng Operation Blessing. Naramdaman niya ang grasya ng Panginoon nang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Operation Blessing. Nalaman ko na scholar na po ulit ako na hinihingi na po nila yung mga expenses ko po sa school na ganun. Para pong sobrang saya ko po talaga kasi nakabalik po ako sa kanila. Sa kabila ng mga pagsubok, nakapagtapos ng pag-aaral si Rona. Ngayon, siya ay isang sales coordinator ng isang garment company. Dahil sa kanyang pagsisikap kasama ang buong pamilya, napatunayan ni Rona na walang imposible sa Diyos. Nakakahiga na kami ng maayos, nakakapaglaban na kami ng maayos, nakaka-CR, nakakaligo. In God's favor, lahat po pinabor talaga sa amin ni Lord. Sa ginhawang natatamasa ngayon, laking pasasalamat ni Rona sa Panginoon at sa tulong ng Operation Blessing. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing kasi po talaga pong kinontinue nila yung mission nila na etong back to school scholar namin, talagang ito yung pinagtapos namin na simula na kinuha nila ako hanggang sa matapos, nandyan pa rin sila. Nagpe-pray po ako and nagpapasalamat po ako na sana po wag po kayong tumigil na tumulong sa mga katulad ko po na hirap po. Patuloy po kayo na gampanan ng pagiging instrumento ni Lord. Mga donors po ni Operation Blessing, salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawa na magbigay din po, mag-share din po ng blessing din po na nakukuha nyo. Posible na hindi ako makatapos pero from impossible na makagraduate ako, naging possible in God's ways. I'm Rana Ray Tutar, a back-to-school scholar of Operation Blessing. To all our partners and supporters who give to CBN Asia monthly, you are part of Rona's miracle story and it's still unfolding. Yes, amen. Sa ngayon, may 2 anak na si Rona at nagtatrabaho bilang isang concession controller sa isang kumpanya. Tunay ngang hindi lamang scholarship ang pinagkaloob ng Diyos sa kanya, kundi isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanya at sa kanyang pamilya. God bless you, Rona, and may the Lord continue to pour out His blessings upon you and your loved ones. Isa lamang si Rona sa maraming kabataang ating natutulungan at sinusuportahan upang maabot ang kanilang mga pangarap. Ngunit marami pa ring estudyante ang naghihintay ng pagkakataong magbago ang kanilang kinabukasan. So, sama-sama natin kulayan ang kanilang mga pangarap. Be a CBN Asia partner today, and part of your giving supports our humanitarian arm, Operation Blessing. So to donate, just scan the CBN Asia QR code on your screen or use GCash. Just tap Bills and find CBN Asia on your GCash app. For more details, call 8737-0700. Thank you for your generosity. God bless you abundantly. Helping others through CBN Asia is now within reach, no matter where you are. With BPI eDonate in your BPI app, go to More Services and tap eDonate under Payments and Wallets. Select CBN Asia. Enter your desired amount, contact details, and purpose of donation. Then, simply tap Donate Now and log into your BPI online account to send your donation. Please send a screenshot of your receipt through CBN Asia's FB Messenger or email it to partnership@cbnasia.org so we can properly acknowledge your donation. Be the answer someone is praying for. Give via BPI eDonate and transform more lives with CBN Asia today. Marami ka bang pinagdadaanan sa buhay?
Huwag kang matakot at huwag kang susuko. Patuloy kang mag-push. Pray until something happens. Dahil ang Diyos ay nakikinig at ang bawat panalangin mo ay kanyang sasagutin sa tamang panahon. Tama. Just like this prayer request from Geraldine, posted on our Facebook page, the 700 Club Asia. Kindly pray for complete healing for my bipolar condition and for the complete healing of my mother from kidney disease and diabetes. So let's pray. Father, we pray for Geraldine, who has been diagnosed with being bipolar. Father, bipolar is just a name, but your name is above every other name. So we speak healing in the name of Jesus unto Geraldine, and we command that bipolar condition to go in the name of Jesus. Normal mental faculties, normal emotions be upon her now. Total health and well-being. Lord, receive that kapatid in Jesus' name. And for her mom, we command that kidney disease to go in Jesus' name. Restart her kidneys and cause it to function normally in the mighty name of Jesus. By your stripes, your mother is healed in Jesus' name. Another prayer request from Sweetie. Sabi niya, complete healing for my dog. Okay, Lord Jesus, we pray for Sweetie's dog. In the name of Jesus, please heal her dog completely from head to toe, Lord God. And the dog will be healed right now in your name, Jesus Christ. Amen. Amen. Ito naman galing kay Gle. Marami na akong pinagdaraanan ngayon. Ako ay stressed at depressed. Dalangin ko ang kagalingan at kapayapaan para sa aking pamilya, financial stability, matagumpay na operasyon ng aking anak at pagkakaroon ng bagong trabaho. Wow, Glad, that's a bundle of difficulties, but nothing is too difficult for God. The Lord says to you, you are an overcomer, and I'm giving you grace and strength to overcome. We command depression, we command anxiety, we command every financial problem to go. The Lord will give you wisdom on how to be victorious one by one towards your financial needs. And Lord, in the name of Jesus, open that door for a successful surgery, successful operation, Lord, para sa anak ni Gle. In the mighty name of Jesus, give the doctors and the surgeons wisdom to do this victoriously. In Jesus' name, amen and amen. Tulad nila, kung kayo rin ay may prayer requests or answered prayers, you can post that on the 700 Club Asia social media pages, at baka sa susunod naming Push Pilipinas segment, ang message nyo naman ang aming babasahin. Sa buhay, anuman ang inyong pangangailangan, keep praying and keep trusting God. Sabi nga sa Philippians 4:6, do not worry, learn to pray about everything, give thanks to God as you ask Him for what you need. Truly, God will provide according to His glorious riches in Christ Jesus. Even when His answers do not come in the way we expect, the Lord remains faithful to provide for all our needs in His perfect timing and in His best way possible. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Patuloy na manalangin, magsikap at magpasalamat. Our God is faithful and He will always provide. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Call the number on your screen or scan the QR code displayed. God bless you more and more. God bless you! I've been working so hard pero wala akong naiipon. So, tinanong ko si Lord, saan ba patungo yung buhay ko? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Bakit ba ako nagtatrabaho? Hindi stable yung income ng mga full-time pastors. Sobrang nagsistruggle po sila nun, paaralin kami. Nung time pa lang na yun, na-feel ko yung isang bagay na napag-iwanan ako. Wala na kaming pera. Bakit ganun? Blessing ba talaga yung pagiging lingkod nila ng Diyos?